Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's topic, pag-usapan po natin ang naging trending na speech ng isang valedictorian. 13 years old, no, na valedictorian mula po sa Davao del Norte. Ayan, kasi nabanggit niya po sa kanyang speech na talagang kung gaano kahalaga ang bigas sa kanilang pamilya. Itinuring niya itong isang ginto, no? Ikunumpara niya sa isang ginto ang bigas dahil po sa kanila ay halos hindi sila nakapagsasaing or nakakatikim ng kanin. Madalas po, kamote lamang ang kanilang pantawid gutom. Kaya nga po naaalala ko dyan nung nag-tour, nagbakasyon ang Rochelle. Ganon din po si Naka-Business, Papa Jeans TV. Diyan po sa Davao, bagamat Davao del Sur po yung kila Roel, yung binisita nila Ka-Business, at ito ay Davao del Norte. Pero, masasabi po natin talaga, dyan sa lugar na yan, lalo na po dun sa mga liblib, ay marami po talaga, no, na mga kababayan natin na nasa laylayan ng lipunan. Talaga pong kailangan ng mga bigas. Ang nakakalungkot nga po, yung mga, ang tawag dito, yung pinaka-location nitong mga kababayan natin na ito, talagang kinakailangan mong mag-exert talaga ng effort or sabihin natin nakakatakot, no, mapuntahan yung lugar na yun. Kasi ang tatarik ng dadaanan, nakita po natin, di ba, na reactionan ko ito last time nung bumisita nga ang maglangga dyan, ang Rochelle. Talagang 2 beses po magkasunod na taon na nagbumisita ang Rochelle sa Davao, meron silang pinuntahan na liblib na lugar, nagpamigay sila ng bigas, nagpaayuda po sila ng bigas, talaga pong nakakatakot ang daan. Ito pong Ka-Business din, nakakatuwa rin, katulad din ng Rochelle, na kahit na sila ay nasa kalagitnaan ng kanilang pagbabakasyon, pagbabanding ng pamilya, ay hindi po nila nakalimutan na magpabigas. Ang dami rin po nila dyan na ipamigay na bigas. At huwag din po natin kakalimutan sila Kuya Val, nung sila po ay bumisita rin dyan, ay grabe din, sako-sakong bigas din po ang nakita natin ipinamigay ni Kuya Val. Plus, sige, Pugong Biyahero, di po ba? Mabanggit lang po natin si Pugong Biyahero kasi talagang nag-boom talaga ang kanyang channel. Although malaki na naman talaga ang channel niya noon pa, pero talagang nag-million siya. Diyan po, nung namalagi siya diyan sa Davao. Dahil lalo na doon sa mga pinupuntahan niyang sa mga tribo, or tribo nga ba yung tawag doon? Basta may mga pinupuntahan po siya dyan, nakikita natin na ang hirap din ng daan, kinakailangan pa ng cable car, yung mga bangin, ganun ang mahirap kasi dyan, mga bangin, tawid ilog, tawid bundok, na para mapuntahan mo talagang nakakatakot po talaga. So, nakakahanga itong mga ganitong klase ng mga charity vloggers na hindi alintana ang panganib, makapagbigay lang ng tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Tayo dun sa speech nung bata, 13 years old, hindi ko na nakuha yung pangalan. Maging eye-opener po ito, lalo na sa mga, sabihin natin, nanunungkulan, para mas mag-exert po sila ng effort. Kasi kung ito pong mga charity vlogger ay talagang gumagawa ng paraan para maabot itong mga kababayan natin, na nangangailangan ng tulong, nakita po natin, na ikumpara talaga sa ginto nung bata, ang bigas. Napaka-importante ng bigas, Speaking of bigas, meron din po ako nabasa sa FB. Yung picture po, ayan po, ni Lola. Napakatanda na po niya, Si Lola, nakakaawa, parang nakakadurog po ng puso, na alam naman po natin, ang panahon natin ngayon, napakainit.
Pero siya po, no, sa kalagitnaan ng init, maaaring si Lola ay nagsimula ng maaga, pero inabot na po ng init. Kasi nga po, namumulot lamang siya ng mga palay na nalalaglag. At nakikita natin sa larawan na gaano lang, isang plastic lang yung kanyang napulot, baka wala pa 1 kilo yan, dahil kasi sabi, palay daw tatanggalan pa ng palay yan, di ba, ibibilad pa para maisain. And sa isang vlogger din yung kinakitaan, Wildlife PH, kung di pa ako nagkakamali, yun naman pong bata, ipinagpapalit niya yung mga lobster sa 1 kilong bigas lang. Alam naman natin kung gaano kamahal ang lobster. So, napakahalaga po talaga, no, ng bigas nowadays. Lalo na dyan sa mga liblib na lugar. Kaya naalala ko si Kuya Val nung nag-start pa lang siya, no, sabi niya, lagi niya sinasabi, ang bigas ay buhay, di ba? Bigas ng buhay. Especially nung nag-uumpisa siya, naka-single lang siya, palagi hindi siya nawawala ng isang sakong bigas sa likuran ng kanyang motor. Kasi sabi niya, ang bigas ay buhay. Natotoo naman po, di ba? Ayan, mga nakikita natin ng mga pangyayari. Yan na po ang sumasampal sa atin na katotohanan ng buhay kung gaano kahalaga ang bigas. Na bakit nangyayari ito na to think na ang ating bansa po ay ang pangunahing ikinabubuhay ay pang-agrikultura. Bakit? Ano nangyayari? Kasi nga po ang mga magsasaka ay sumusuko na sa pagtatanim ng palay dahil binabarat lang ng mga negosyante ang kanilang mga produkto na nagpapakahirap sila. Di ba, nagkakadautang-utang sila, pagkatapos ganito lang ibabayad sa kanila, kulang pa ng panggamot, panghaplos, pangrayuma, yung kanilang binabayad. Hindi nga raw sila makabayad ng utang Samantalang itong mga negosyante na ito na walang kahirap-hirap kung hindi bumili ng bigas sa kanila, mamuhunan, ang siyang kumikita ng gulpe. Ibig sabihin, napakarami. So, ang nangyayari tuloy, sabi ng mga magsasaka natin, mas mabuti pang pumasok na lang daw sila ng construction worker. At least, wala silang utang, hindi ganun katindi. No? At kung minsan sinusugalan nga raw nila yung lupa nila, anong mangyayari? Magkakaroon ng tagtuyot, walang tubig, or babagyuhin, no? Pagdating ng malapit ng anihin. Nangyayari nga, tulad ng sinabi natin kanina, binibenta na lang yung kanilang palayan, at ayun, ginagawa na lang ng sa developer, dine-develop na lang po ng mga parang mga building, 'di ba, ng mga pabahay, kaya puro istruktura na lamang ang pumapalit sa ating palayan. So sana nga may magawa ang ating pamahalaan para naman wag dumating yung panahon na magkaroon ng shortage o magkaroon ng tagutom sa ating bayan. So, maraming salamat po sa mga charity vlogger at sa mga nag-i-sponsor po para magkaroon ng mga pabigas, mga paayuda sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. So, with that, mga kalingap, mga kabisnes, mga kalangga, hanggang dito na lang po muna ang ating usapan. Sana po kung di pa po kayo nakaka-subscribe sa aking munting channel, pakisubscribe po at huwag po niyong kalimutang mag-like kung naibigan niyo po ang ating kwentuhan sa araw na ito. Ingat po tayong lahat and